Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn? Ayan, nahulog na to. Mula sa July 16 to 31, 2024. Bi-weekly reading nga pala to. Ang instruction ko lang pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi mag-resonate sa inyo itong reading na gagawin ko, baka mag-resonate sa someone na kakilala nyo. So, pwedeng sa puso nyo mismo, magulang, anak, kapatid, kaibigan, kapitbahay, katrabaho, etc. Ano to? Well, dalawa yung naisip ko na pwedeng senaryo dito. Doon muna tayo sa negative. Sa negative, eto, nakita nyo naman, di ba? Hierophant bumaliktad. So, pag ganyan, lahat ng common, naging uncommon. O, ano yun? Or, unorthodox ba yun? Yung parang hindi karaniwan. Karaniwan, hindi karaniwan. So, pag sinabi mong hindi karaniwan, di sasama dyan yung cheating, hindi tama, ganun. Hindi naman lahat ng unorthodox hindi tama. Pero, kasi marriage card din to O, marriage card, commitment, ayun. So, pag bumaliktad, hindi karaniwan relasyon, ano yan, third party situation, friends with benefits, situationship, one night stand, ganun. So, anything na nagdi-deal doon sa sinabi ko kanina, eto, magiging sad. Pwedeng yun yung reason o dahil naandun siya sa sitwasyon na gano'n. Ay, sorry. Ano nga ba to? May naisip ako So again, yun yung possible reason kung bakit iiyak dito. O magre-regret sa nangyari. O pwede rin namang kaya naging sad dito, inaalala nga yung past cheating na nangyari. Para siyang reminiscing ng alaala na ayaw nang maalala, ganun. So, ito na yung remember, unconventional relationship to. Cheating, di ba? Ayan, someone new. Probably, someone, kumbaga, ipinalit sa iba sa inyo, ay someone na, financially stable. Hindi pa naman to 10 of pentacles na established na siya, wealthy. Pero on the way na siya. Sabihin nating mataas posisyon. Supervisor, manager, yung ganon, yung trabaho, malaki yung sahod. Pero hindi pa siya yung may-ari ng mismong kumpanya, hospital, school, hindi pa siya ganon. Pero malaki yung sahod niya. Yun yung 9 of Pentacles. Para sa akin, pag nagpunta na yun ng 10 of Pentacles, kanya na mismo yung buong building. Okay? Building, yung paaralan, yung hospital, siya may-ari. So, may business siya. Sarili niya. So, yung income, sarili niya. Diba? Pero ito, tauhan niya. Ito yung tauhan niya. So, sabihin natin, assistant,
assistant niya. Ayan. So again, yung ipinalit sa iba sa inyo, mayaman, may stable job, may impluensya, may posisyon, may tagong pera sa bangko, self-reliant, makaya niya mag-isa. Hindi niya kailangan ng ibang tao para mabuhay. Ganun. Ngayon, dun tayo sa positive. Sabihin natin, nangyayari na to. May cheating na nangyayari. Okay? At ito, naiiyak na kayo. O sad. Nagre-regret. In pain. Sabihin natin ganyan na nga yung nangyayari nowadays. Don't worry. Kasi, syempre, malamang single na ngayon yung iba sa inyo. Dahil nag-break na dito. Kaya nga, umiiyak na dito. So, malamang break na. Kung break na, single, di ba? Eto, darating ang someone new. Don't worry. Hindi naman literally kayo na agad. Ang bilis naman. Saka hindi siya advisable. Kasi, pangit yung in pain ka tapos pumasok ka kagad sa relationship. Probably, di rin magtatagal yan. Kasi rebound relationship. Pag nag-rebound na yung ano, ibig sabihin, pag bumalik na siya sa normal state yung someone na hindi na in pain o yung broken hearted, maghihiwalay na yan. Kaya nga pangit yung rebound relationship. So mag-heal muna, di ba? Pero ang sinasabi ko dito, may darating na someone new. So, crush. Okay? May magugustuhan kayong bago o may magkakagusto sa inyo na bago. Pero hindi siya advisable na sagutin agad kasi dapat mag-heal muna. Kasi sa napansin ko, kapag hindi nag-heal yung in pain at naghanap ng iba, may comparison na mangyayari. Ko-compare niya lagi yung ex dun sa bago. Kaya hindi siya nagwo-work kasi nga may baggage. So, maganda talaga kung mag-heal muna bago pumasok ulit sa relasyon, saka mahalin muna ang sarili para hindi na ulit ma-take advantage. Ganun kasi yun. Kailangan mo munang mahalin ang sarili mo para malaman mo yung halaga mo. Kasi pag di mo alam yung halaga mo, may tendency na hindi ka bibigyan ng importance. Ganon. So, anong example nun? Free. Yung free, di ba? Pag anything na free, kung mapapansin nyo yung ibang tao, di na downgrade yung mga free. O hindi yung maliit ang presyo. Ganon. Parang cheap. Nagmumukhang cheap. Na para bang madaling i-manipulate. Bumaba ba ang value ng tao? Ganon. So, sa pananaw ko lang naman yun. Siyempre, iba-iba naman tayo ng pananaw. Saka sa observation ko. Kaya maganda kung pataasin nyo muna yung value nyo. So, tataas yung value nyo kapag may self-discipline, self-respect, self-love, self-control. Basta kilalanin nyo muna yung sarili nyo bago kayo pumasok sa relasyon. Kasi kapag laging mahalaga yung ibang tao bago kayo sa sarili nyo, wala. Laging paulit-ulit yung mangyayari na may cheating, gano'n. Kailangan matakot din siya sa iyo, sa kakayahan mo, para hindi ka niya iwan. Ganon. So, dapat balance. Alam mo yung tama sa mali. Alam mo kapag inaabuso ka na, hindi mo ito tolerate yun. So, pag tinolerate mo kasi, doon na papasok yung abuse. O sabihin natin manipulation, saka taking advantage, hidden agenda, OMG.
So, sa dinami ng senaryo na sinabi ko, kumain na siya ng 10 minutes. Meron pa tayong cards dito. Tutuloy ko pa ba to? Hahaba naman. Sige lang. Meron pa kasi tayong dalawang cards pa. Anyways, tuloy na rin natin. Pero at least sa tinakbo ng reading natin, yung unang senaryo lang talaga yung pangit, di ba? Yung negative, sa bagay, negative reading naman, negative scenario. Sa pangalawa, doon siya maganda. Kaya nga positive. Pero wait lang. Sa unang senaryo, yung may cheating na maaaring mangyari, yung someone ay pinalit ay mayaman o may pera na lang. Sino? Yung dapat mga maba dito, sinong Capricorn? Ito yung partner niya. Sagittarius, Pisces. Ako to lalagay. Yan, Sagittarius, Pisces ngayon, doon sa pangalawang senaryo na X-reading na to. Doon sa pangalawang senaryo, single siya ngayon. May cheating na nangyari, yun ang cause ng breakup. At magiging masaya na siya dito, di ba? May darating na someone yun sa buhay niya, whether siya lang yung magkakagusto o may magkakagusto na iba sa kanya, pero at least, di ba? Magiging masaya siya. Kasi may titibok ang puso niya ulit sa iba. So, sino yung single dito? Ay, sa bagay, isang tao lang to. So, Capricorn na single. So, sino yung pwedeng someone dito na darating o dumating na kung nauli? Libra, Aquarius. Ngayon, kung di naman tumama sa inyo itong reading, kaninong kakilala nyo? Tama to. Aquarius ulit. Scorpio. So, dito na tayo sa playing cards. Oh. So, dito, Queen of Hearts at Joker o Joker. May something na maaaring mangyari. Parang siya, unexpected o masa-surprise. Babae. Babae masa-surprise o kung lalaki ka, baka babae yung mag-surprise sa iba sa inyo. Pero yung complexion dito probably maputi. So, yung tatama ng reading natin na masa-surprise na Capricorn, babaeng maputi. Okay? Ngayon, kung lalaki ka, baka ma-surprise ka ng someone na babae. Babaeng maputi. Ano pa? O baka naman ganito. All of a sudden, biglang magkikare tong babaeng to. So, pwedeng yung Capricorn na babae yung mag-care sa someone. O kung lalaki ka, yung babaeng maputi nga ang mag-care. Sa iba sa inyo. Again, all of a sudden to. So, unexpected, surprise, ganyan, masyushock. Yung iba sa inyo. O kayo yung magsyushock o shock sa iba. Na bigla na lang naging affectionate, caring, loving. Yan. Ano pa ba? Ano maisip? Dito na tayo sa susunod. Ito na ang huli. Dito mga bulaklak to Pero maganda.
Ano to? So, sabi dito, creation. Ito, gratitude. Ano yun? Well, ganito ang naisip ko. May magpapasalamat sa iba sa inyo. Gamit ang sarili niyang creativity. Pwede, di ba? Sabihin natin, ang way ng pagpapasalamat ng iba sa inyo. Whether kayo magpapasalamat gamit tong creativity o may someone na magpapasalamat sa inyo gamit ang creativity. Kasi pwedeng vice versa. So, pag sinabi mong creativity, sabihin natin gagawan kayo ng pamaypay. Gagawan kayo ng pagkain. Sarili niyang luto. Di ba? Nandun yung creativity niya, design. O, mahirap magluto, di ba? Talagang ano, kailangan mong matinding effort doon para sumarap yung lasa. So then, pagkain, mamaypay, painting, ano pa bang creativity na isip? Paggawa ng bag. So again, anything na ginagawa, pwedeng gawin. Ganun yung way ng pagpapasalamat. So again, baka kayo to na ganun yung gawin, na way ng pagpapasalamat, o may ibang tao na magpapasalamat sa inyo gamit ang kanyang creativity o sariling creation. Sabihin natin cake, di ba? Paggawa ng cake. Anong maisip na creativity? Okay na mag-isip. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.